Well, we shall be taking a break from our Proverbs series to give way to our Christmas season sermons. So to begin this Christmas series, please turn your Bibles to Hebrews chapter 10, verses 5 to 7. Hebrews chapter 10, verses 5 to 7. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared for me. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Then said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. May the Lord bless the reading as well as the hearing of His holy and infallible word. When He comes into the world. Well, brothers and sisters, kung babalikan po natin ang kasaysayan na sa Biblia patungkol sa pagsilang ng ating dakilang manunubos, mapagtatanto po natin, marirealize natin kung gaano po karami ang mga kamangha-mangha, kung gaano karami ang mga dakilang bagay ang naganap sa mga panahong iyon. Si Elizabeth, halimbawa, na kaanak ni Maria at ina ni John the Baptist. Si John the Baptist po, kung maaalala nyo, ang forerunner ni Jesus Christ. Si Elizabeth po, bagamat baog, ay nagdalang tao sa kanyang katandaan. Now, think about that. Nagdalang tao sa kanyang katandaan ang isang baog. Si Maria po mismo, ipinaglihi ang ating Panginoong Hesus bagamat isang birhen. Nariyan din po ang pagpapakita ng mga anghel sa mga abang pastol of all people. Nagpakita ang anghel sa mga pastol. Ano po ang significance nun? You see, ang mga shepherd po ay socially marginalized during that time. Or in the words of Dr. Joachim Jeremias, sabi niya, they were considered second-class citizens. They were considered as untrustworthy, so incompetent that they cannot be admitted in court as witnesses. Pero muli, sa kanila po nagpakita ang mga anghel. Nagpakita ang mga anghel na umaawit. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Isipin po ninyo yun. Tila po inilagay ang mga pastol na ito sa front row seats upang panoorin at upang pakinggan ang mga naggagandahang tinig, ang konsyerto ng mga anghel na nagsisipag-aawitan ng mga awit papuri po sa Panginoon at kadakilaan ng kanyang pagliligtas. Samantala, sinundan naman po ng mga wise men from the east, ng mga magi, ang tala. Yun lamang po ang tanging nilang gabay. Of course, kung babalikan natin at marahil ay pagbubulay-bulayan, nakarating sa kanila ang mga pag-aaral
mga propesiya mula po sa lumang tipan at base dito at sa gabay ng tala, yung tala na nagliliwanag sa gitna ng pusikit na kadiliman, itinuturo kung saan matatagpuan ang Mesaya, ang sanggol na isinilang sa sabsaban. Ito mga Magi na ito na hindi napigil ni napaglalangan man ng tusong hari na si Herodes. At nang makita po nila ang batang si Jesus, sila'y nagpatira pa. Isang bata, gayunpamay sila'y nagpatira pa. At sila po ay sumamba. Malinaw po sa kanila na hindi siya pangkaraniwang nilalang lamang. Alam po ninyo, napapaisip po ako as I ponder upon these things, these instances, na somehow, binibigyan po tayo ng Panginoon ng foretaste. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng preview, if you will. Kung ano ang itsura. Kapag tayong lahat na po ay magkakasamang magtataas ng ating tinig ng pagpupuri sa Kanya doon sa kaluwalhatian. Doon po, magkakasama tayong sasamba. Magkakasama po tayong pupuri. Magkakasamang pupuri ang mga dukha at mangmang na gaya ng mga shepherd. At ang mga makapangyarihan at intellectual na gaya ng mga Magi. A great multitude which no man could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, crying out with a loud voice. Kaya kanina sabi ko, lakasan nyo. Why? Sapagkat yung inaawit natin ay hindi lang dapat mag-appeal sa ating isip intellectually, kundi nakaka-relate tayo sa bawat titik na mga ito sapagkat karanasan natin. And so every one of them is crying out with a loud voice saying, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Oh, brothers and sisters, what a sight! And what a day that would be! Nawa po, yung puso natin ay kasing excited nung nararamdaman ko. O even more, sapagkat sa iba-ibang paraan nangungusap ang Panginoon sa atin. Well, muli, going back to the time of the first Christmas, tunay, mga kapatid, na lubhang makulay at lubhang eventful at hindi pangkaraniwan ang mga araw na yaon ang pagsilang po ng ating dakilang tagapagligtas. Subalit dito sa ating text, dinadala po tayo ng mga talatang ating pinagbubulay-bulayan sa mga panahon naman, sa mga panahon bago pa naparito ang ating Panginoon sa lupa, bago pa ang kanyang pagkakatawang tao. Muli, going back to our text, Hebrews 10, beginning verse 5, wherefore when He, meaning our Lord Jesus Christ, the Son of God, when He cometh into the world, He saith, sacrifice and offering thou, meaning God the Father, thou wouldest not, but a body hast thou prepared for me. Tinuturo nito yung panahon ng kanyang pagkakatawang tao. Verse 6, in burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Then said I, no pleasure. Then said I, lo, I come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Mga kapatid, nasusundan po ba ninyo ito? Klaro,
Walang aksidente po. Walang nagkataon lamang. Lahat ay naganap alinsunod sa kalooban ng Diyos. But when the fullness of time was come, when the right time came, God sent forth His Son. Galatians 4:4. Now, ilang observation mula sa mga talatang ito. Bago po isinugo ng Ama ang Panginoong Hesukristo, bago po ang Bethlehem, ano po ang kalagayan niya? Anong ginagawa niya? Binibigyan din po ng sumulat ng aklat ng Hebreo doon sa verse 5 na naparito ang ating Panginoong Hesukristo. Meaning hindi po nagsimula ang ating Panginoon, hindi po nagsimula ang kanyang pag-iral doon lamang sa Bethlehem. Siya po ay naparito. Saan po siya nagmula? Saan po siya nanggaling? He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. But He cometh from heaven, and is above all. Now, klarong-klaro ito kay John the Baptist. John 3:30 and 31. Ano ang kanyang tamang attitude towards Him? He must increase. I must decrease. Yun ang tamang attitude. Wala nang iba. Nagdadala po ng sense of humility. Ang unawa kung sino ang ating Panginoon. Kung sino talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, muli po, may panahon bago siya naparito sa lupa na umiiral na ang ating Panginoong Hesukristo. But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall He come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Malinaw yan. Maging sa una pong bahagi ng aklat na ito ng Hebreo, kung saan natin pinagbubulay-bulayan ang ating text. Doon po sa chapter 1, verses 2 and 3. Ayon po doon, ang anak ng Diyos, ang siya mismong lumikha at siya mismong umaalalay sa lahat ng mga bagay. He created the world and upholds the whole universe by the words of His power. Sa mahabang panahon po, bago siya naparito sa sanlibutan, bago siya nagkatawang tao, minamasdan niya kung papaano hinahasa, kung papaano pinatatalas ng high priest ang talim ng kutsilyong ipanggigilit sa leeg ng walang muwang na kordero, sa leeg ng walang muwang na hayop upang ipangtakip, upang ipang-cover ang dugo nito sa mga kasalanan at karumihan ng mga makasalanan. Pero malinaw din po na pansamantala lamang ang bisa nito. Yun lamang ang kaya nitong ibigay. Ang kaya nitong gawin. Ang pansamantalang takpan ang nakadidiring kasalanan ng mga tao. Yayamang hindi nito tuluyang mahuhugasan at tuluyang maaalis ang kasalanan ng sinuman. Dito po sa mga unang bahagi ng Hebrews chapter 10,
Doon po sa verse 1, "For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never," sa aking manuscript ay inatalicize ko lahat yon. At binold letter ko lahat yon. Yung bahaging, "can never," with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. But in those sacrifices, verse 3, there is a remembrance again made of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sins. You see, brothers and sisters, the coming of our Lord Jesus Christ casts its shadow in the Old Testament. The purpose of the Mosaic law, or the law of Moses, is to give us a foreshadowing of the person and the work of Christ. The old sacrifices were a shadow, never substance. Hindi po magiging sapat kailanman ang anino lamang. In the same manner, na hindi ka pwedeng tumira sa anino ng isang bahay. Kailangan mo ng aktual na bahay upang tirhan. Kasi po mga kapatid, kung sapat na ang dugo ng mga hayop na iniaalay, kung talagang nalilinis na nito ang mga kasalanan ng mga worshiper sa panahon ng lumang tipan, napawi na rin sana. Sabi ng author ng Hebrews, wala na sana silang conscience of sins. Doon sa verse 2. Hindi na sana nila nadarama ang sense of guilt sa loob nila, bunga po ng patuloy na paggawa ng masama. Ito po yung bagay na sa mismong na-accomplish. Ito po yung problema na sa mismong na-address ng precious blood of our Lord Jesus Christ in our hearts. Doon po sa Hebrews 9:13, "For if the blood of bulls and goats and the ashes of an heifer, sprinkling the unclean, sanctify it to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God." Muli po, pagpapatuloy dito sa Hebrews chapter 10 verses 1 to 4, kung sapat na ang dugo ng hayop upang luminis ng kasalanan, tumigil na rin po sana sila. Huminto na rin po sana sila sa paulit-ulit na paghahandog. In the same way, na kung nabayaran na po ng buo, halimbawa, ang iyong pagkakautang, ang iyong hinuhulog, ang installment na sasakyan, halimbawa, abay titigil ka na rin po ng pagbabayad, di po ba? Nabayaran ng buo eh. So sa mahabang panahon po, mga kapatid, tinatanggap ng Diyos Ama ang mga handog na iniaalay para sa mga kasalanan. Subalit hindi ito sa anumang paraan nakapagbigay ng tunay na satisfaction sa Kanya. Hindi nito lubos at tuluyang nalubag ang loob niya. Yes, it's true that without the shedding of blood, there is no remission of sin. There is no forgiveness of sin. But it would require a sinless sacrifice for our holy God to grant pardon, for our holy God to turn His wrath away. But where would the Father go for such a sacrifice?
Diyan po, mga kapatid, pumapasok ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus Christ would be the spotless Lamb of God. Now, you will remember that when John saw Jesus coming toward him, what did he declare? He declared, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Ang sagot, mga kapatid, sa tanong ni Isaac, "But where is the Lamb?" Ay ito, Jehovah Jireh. The Lord God Himself will provide a lamb. Brothers and sisters, itinuturo po ng banal na kasulatan na ang Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu po ay walang dugo. Ang Espiritu po hindi maaaring sugatan. Ang Espiritu po hindi maaaring magbububo ng dugo. Muli kailangang may mabubong dugo. Amen? Without the shedding of blood, there is no remission. And this is why He said, "A body hast thou prepared for me." Are you following me, brothers and sisters? Hindi po produkto ng pagsasamang sexual ng isang lalaki at ng isang babae ang pagsilang ng tagapagligtas. Ang kanyang katawan ay espesyal na inihanda sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Jesus Christ was born of a virgin. You see, somebody said, to dismiss the virgin birth is to rob the Bible of its faithfulness and to relegate Joseph to a fool and to repulse Mary as a fraudulent harlot. To dismiss the virgin birth is to remove deity from Jesus Christ and replaces the cross from a divine triumph into a human tragedy. In the virgin birth, brothers and sisters, Jesus did not subtract deity, but added humanity. Jesus Christ is 100% God and 100% man. Naalala nyo sa Philippians 2? He humbled Himself. He emptied Himself and took upon Him the form of a servant. Inaawit po natin, Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord, late in time behold Him come, offspring of a virgin's womb, veiled in flesh, the Godhead see. Hail the incarnate deity, pleased with us in flesh to dwell. Salamat po, Panginoon. Jesus, our Emmanuel, God, the ruler of the whole universe, dwelt amongst us. Mga kapatid, buhat po sa araw na ang ating Panginoong Jesucristo ay naparito sa sanlibutan, malinaw na sa Kanya kung saan siya patungo. Sinasabi po ng Philippians 2, Christ Jesus was made or born in the likeness of flesh, and being found in fashion or appearance as a man, He humbled Himself, ano sunod? And became obedient unto death, even the death of the cross. Dapat maging malinaw sa atin na nagsisimula po ang misyon ng ating Panginoon Jesucristo
sa kanya pong pagkakatawang tao, doon pa lamang sa sabsaban. Ang sanggol sa Bethlehem ay nakatalagang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Sa gitna po, ito napakahalaga kasi we just came from our celebration yesterday. Pero ito yung dinagdag ko sa sermon as I was reflecting on this. Sa gitna po ng ating maraming celebration, huwag nating pahintulutan ang ating mga sarili na lubhang malibang at tuluyang makalimot. Bakit ba may Pasko? Sinabi po ni John MacArthur, and I quote, "Here's a side to the Christmas story that isn't often told. Those soft little hands fashioned by the Holy Spirit in Mary's womb were made so that nails might be driven through them. Those baby feet, pink and unable to walk, would one day walk up a dusty hill to be nailed to a cross. That sweet infant's head with sparkling eyes and eager mouth was formed so that someday men might force a crown of thorns onto it. That tender body, warm and soft, wrapped in swaddling clothes, would one day be ripped open by a spear. Jesus was born to die." End of quote. Nang naparito po, mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo sa sanlibutan, klaro sa Kanya kung ano ang kinakailangang mangyari. Alam niya kung ano ang ending. Alam niya kung ano ang ultimate goal ng Kanyang misyon. Gaya na rin po ng sinabi sa Revelation 13:8, our Lord Jesus Christ is the Lamb that was slain from the foundation of the world. Opo, mga kapatid, nalalaman niya lahat. Nalalaman niya ang detalye ng lahat ng pagdadaanan niya. Acts 15:18. Nalalaman niyang malinaw ang kailangan niyang pagdaanan. Ang kailangan niyang maranasan. Matiyak lamang ang ating katubusan. Pero hindi po siya umurong. Hindi po siya naduwag. Nagpatuloy siya. Nalalaman niyang ipagkakanulo siya ng isang kaibigan. Pero nagpatuloy siya. Nalalaman niyang iiwanan at tatakwil siya ng lahat. Pero nagpatuloy siya. Nalalaman niyang tutuyain siya, luluraan siya, sasaktan ng mismong mga nilalang na silang sadya ng kanyang pagpapakasakit. Pero nagpatuloy siya. Nalalaman niyang ipapako siya sa krus sa gitna ng mga tampalasan. Walang honor dun eh. Namatay ka kasama ng pinakamasasama. Nalalaman niya na sa kanya ibubuhos ang katindihan ng poot at galit ng Diyos sa kasalanan. Pero muli, nagpatuloy po siya. Mga kapatid, wala pong misteryo sa layunin ng kanyang pagkakataong tao. Minsan pa sa verse 7, "Then said I, Lo, I come in the volume of the book. It is already written of me to do thy will, O God." At doon po sa kanyang tinatawag na high priestly prayer,
Sa Garden ng Gethsemane, the night before His crucifixion, sinabi ni Jesus, I have glorified Thee on the earth. I have finished the work which Thou gavest me to do, and now, O Father, glorify Thou me with Thine own self, with the glory which I had with Thee before the world was. Alam po ninyo, ito pong sinasabi ni Jesus, Lo, or behold, I come to do Thy will, O God. Ito pong statement na ito ay siyang masasabi nating, may tuturing nating pinakasummary mismo ng gospel. You see, the gospel, brothers and sisters, is not about us. It's not about us, human beings, becoming someone or becoming something. But it's about us beholding Christ. Masdan natin kung ano ang ginawa niya. Kung ano at kung gaano ang tiniis niya, masdan nating mabuti. Pagbulay-bulayan natin as we celebrate. As we hold our respective Christmas fellowship, don't lose sight of the fact. Huwag nating kaliligtaan na kaya sa isinilang ay upang ialay ang kanyang buhay para sa atin. Oh, behold, what manner of love is this? Yun na lang ang nasabi ni John. Anong klaseng pag-ibig to? Walang paraan para sukatin, walang paraan para i-describe. Meron pong isang hymno, merong ganitong mga titik. Though Christ 1,000 times in Bethlehem be born, if He's not born in thee, thy soul is still forlorn. The cross on Golgotha will never save thy soul. The cross in thine own heart alone can make thee whole. Kahit na nadaluhan natin ang lahat ng Christmas party na naka-schedule sa buong panahong ito, kung hindi siya isinilang sa buhay mo, at kung hindi naging realidad ang kanyang kamatayan sa krus sa kalooban mo, kahit libu-libu pang beses nating ipagdiwang ang okasyon na ito, mananatili kang ligaw at mabubuhay ng isang buhay na walang pag-asa. Kagaya ng alam nating lahat, pansamantala ang saya na dala ng bonus. Amen? Pansamantala lang nasaya ang dala ng mga regalo na una inyo pang ibinibitin at hinihintay kung kailan yung tamang panahon na ito'y bubuksan. With all excitement. Oh, to see Christmas through the eyes of Jesus. My dear brothers and sisters, is to see our need for a sacrifice. Ginawa na po ni Jesus Christ ang ultimate sacrifice. Naparito po siya upang mamatay alang-alang sa atin. Isinilang siya upang maging tanging pag-asa at tagapagligtas ng kanyang bayan. Ang tanong, ito po ba ay inyong lubos na nauunawaan at sinasampalatayanan? Tayo po ba ay namamahingang lubos dito sa lahat ng mga katotohanan ito na tinatawag nating gospel para sa ating kaligtasan? Ini-encourage ko na ito'y ating patuloy na pagbulay-bulayan. At kung mangyari yon, kung ito'y iyong personal na karanasan, punuin po nawa nito
ang iyong puso. Wala nang ibang dahilan. Ito lamang. Sa buong panahon ng mga pagkakasaya at pagdidiwang, ano man ang meron sa iyo, ano man ang wala sa iyo, punuin po nawa nito ang ating mga puso nang hindi magawang ipaliwanag na kagalakan. Fullness of joy, walang kulang, fullness of joy. In your presence, there is fullness of joy. And at thy right hand, there are pleasures evermore. Be encouraged.